Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhat ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Minyalabak sa probinsya ng Camarines Sur. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Minyalabak. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambahay mula sa Aklat ng Mga Awit, 78 kabanata. Ang talata po ay 67. Pati mga pari nila sa patalim ay napuksa ang kanilang mga baloy ni ayaw nang magluksa. Pati mga pari nila sa patalim ay napuksa ang kanilang mga balo ni ayaw nang magluksa. Pati mga pari nila sa patalim ay napuksa. Mga palo nila'y ayaw nang magluksa. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalap sa iyong banal na harapan. Kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat naming pagkakasala. Aming idinudulog sa iyo ang bayan ng Minyalabak sa probinsya ng Camarines. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Minyalabak ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang sa pangalan ni Jesus. At ang aming panalangin sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Minyalabak. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon niyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Unang Samuel sa ika-25 kabanata. Ang talata po ay 32 hanggang 35. Sinabi ni David kay Abigail, "Purihin si Yahweh na nagpapunta sa iyo rito. Salamat sa kanya dahil sa iyong kabutihan, sapagkat sa ginawa mo'y nakaiwas ako sa pagpatay ng tao at magsasagawa ng sariling paghihiganti. Niloob niyang huwag ko kayong pagbuhatan ng kamay. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Kung hindi ka naparito ngayon, bukas ng umaga ipatay na sanang lahat ang lalaki sa inyong sambahayan." Tinanggap ni David ang mga dala ni Abigail. Pagkatapos sinabi niya rito, "Umuwi ka na, huwag ka nang mag-alala at gagawin ko ang kahilingan mo." Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Mga kapatid, kung ating tutunghayan ang bahaging ito ng banal na kasulatan, maliwanag na inaari ni David na ang Panginoon ang nagpapunta kay Abigail upang siya ay pigilin sa pagpatay kay Nabal at sa mga kalalakihan sa bayan, sa sambahayan ni Nabal. Pero kapag binalikan po natin ang kwento, wala po tayong mababasa na kinausap ng Diyos si Abigail. Wala po tayong mababasa na nagdasal si Abigail at sinabi ng Panginoon sa kanya, "Harangin mo si David." Wala pong gano'n.
Pero sapagkat nauunawa ni Haring David na ang ginawa ni Abigail ay ang siyang kalooban ng Panginoon, alam niyo po ito'y nagpapatotoo na ang mga taong nakikipag-ugnayan sa Diyos ay nakakaunawa sa kanyang mga itinakda at itinalaga. Nababatid ng sino mang nagtitiwala sa Panginoon at nakikipag-ugnayan sa Kanya kung bakit napangyayari ang mga kaganapan sa kani-kanilang buhay. Kaya tandaan niyo po ito, kapag ang isang tao sinisisi ang Diyos sa mga kaganapan sa kanyang buhay, mag-ingat po kayo sa kanya. Hindi ko naman po sinabing layuan niyo, pero bantayan niyo po yung inyong mga sarili sapagkat kung kayo po merong puwedeng mapunta sa gano'ng klase ng sitwasyon, doon ko po sasabihin sa inyo at ipamamanhik, magmamakaawa po ako sa inyo, lisanin niyo ang taong 'yan. Sapagkat alam niyo po ba, kung ano po yung ginagawa ng mga kasama natin, may posibilidad na magaya tayo. Dito po nanggaling yung kasabihang, "Tell me who your friends are and I will tell you who you are." Sapagkat napakadali po para sa mga magkakaibigan na magkaroon ng iisang kaisipan. Kaya nga nagkakasundo, kaya nga nagsasama-sama. Ito po yung kadahilanan na bantayan natin sino yung mga sinasamahan natin, nauunawaan ba nila ang layunin ng Panginoon? Nilalakaran ba nila yung landas na itinalaga ng Diyos? At kung tayo po hindi sigurado na yun ang ginagawa ng mga kasama natin, mga kapatid, kung gusto niyo pa po na makita ang kalooban ng Panginoon, ayun po, alam niyo na kung ano yung sinasabi ko. Naunawaan ni Haring David na ang Panginoon ang nagpadala kay Abigail. At sabi niya talagang ako'y iniiwas ng Panginoon sa pagpatay at magsagawa ng sariling paghihiganti. Yung isang araw lang po, ang inyong lingkod ay nananalangin at sinasabi ko sa Panginoon, inaamin ko sa Panginoon yung aking pagnanais na makapaghiganti doon sa mga nakagawa ng hindi tama sa akin. Ano po, medyo matagal na po iyong panahon. Then sabi ko sa Panginoon, Lord, patawarin mo ko kako kasi itong mga pagkakataong ito, labis yung sakit na idinulot sa akin nitong mga taong ito, kaya ako'y naghangad na maghiganti laban sa kanila. Pero alam niyo po, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat kahit na nasa aking puso, nasa isip ko yung paghihiganti, hindi pumayag ang Panginoon na magkaroon ng pagkakataon na ako po ay makapaghiganti. Dahil doon, nakalimutan ko na. At yun nga, ipinaalala ng Panginoon sa akin, di ba? Gusto mong magiganti kay ganito, di ba? Gusto mong magiganti kay ganyan. At alam niyo po, ako'y humingi ng tawad at nagpakumbaba sa ating Panginoon. Sapagkat sa katotohanan, ang inyo pong lingkod may sinubaybayang isang Korean novela na, naku, Diyos ko. Wala naman pong ideya ng paghihiganti doon sa mga bida, pero doon sa kontrabida, yung kaisipan ng paghihiganti dahil dapat daw nasa kanya yung kung ano yung tinatamasa nung bida, ano po. At ito po'y nagpakita ng isang napakarahas na katapusan para doon sa kontrabida. Alam niyo, samantalang ang inyo pong lingkod natutuwa dahil nakaganti yung bida.
Pero habang ako po ay nanonood, sabi ng Panginoon, "Yan ang kahihinatnan ng mga may pagnanais na maghiganti." Imbis na sila yung nakagawa ng paghihiganti, sila po ang natapos ang buhay. So, ang sinasabi ko, mga kapatid, baka nakakaligtaan natin ang sinabi ng banal na kasulatan na ang sinabi ng Panginoon, siya ang maghihiganti para sa atin. Alam niyo po, ito din yung ipinagpapasalamat ko sa Panginoon na kahit na nagkaroon ako ng pagnanais na maghiganti, pinawi ito ng Panginoon sa aking kaisipan at gumawa ako ng nagpatuloy lang ako sa buhay at naging dahilan nito kung bakit hindi nagpatuloy yung sakit, yung hinanakit, kung maalala ko lang, ano po, na, ginawa niya sa akin yung ganito, ginanyan ako niyan, ah. Pero alam niyo po nung ipinaalala sa akin ng Panginoon na dahil hindi ka nagnais ng paghiganti, hindi mo ipinagpatuloy, 'no, yung pagkuha, paghihiganti sa kanila, ako na ang bahala, sabi ng Panginoon. At mga kapatid, gusto ko po itong ibahagi. Hindi dahil sa ako'y naniniwala na may mga paghihiganti diyan sa mga puso niyo, kung hindi, ako po'y naniniwala na may mga pagkakataon na sa ating buhay, may mga tao na nakakagawa ng hindi maganda na ang ating kaisipan, balikan sila. Gawin sa kanila kung ano yung ginawa sa atin. Pero alam niyo po kapagka iniisip ko 'to, kapagka binabalikan ko 'to, ang sinasabi ng Panginoon, hindi nila yun nagawa dahil sa kanilang sariling kagustuhan. Ang kaaway, ang nagtakda, ang nagtulak sa kanila para gumawa ng hindi nararapat at para ikaw ay masaktan. Alam niyo po sa ganitong kaisipan, magkakaroon tayo ng kaunawaan na ang Panginoon nga ang may karapatan sa paghihiganti. Mga kapatid, hindi naman dahil sa kagustuhan ko na makapaghiganti tayong lahat. Pero gusto ko lang sabihin na huwag nating hangarin na masaktan ang iba. Huwag nating hangarin na kung paano tayo napahiya, ay ganun din sila. Sapagkat sa ganitong kaisipan, hindi natin maaring taglayin ang pag-ibig ng Diyos. At huwag nating kakalimutan, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya ang pinakamainam na nararapat nating pagbuhusan ng pansin, sundin at ganapin ang kanyang dakilang kalooban kahit pa tila tayo ang nasasaktan at tayo ay nagkukulang. Sapagkat sa ganitong paraan, mapatutunayan na ang sasalaminin ng ating buhay ay hindi ang ating mga sarili, kundi ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa iyong salita na patuloy mong ginagamit upang aming mabatid at masilayan ang iyong kaliwanagan. Kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na kami naghangad ng paghihiganti laban sa mga taong nakagawa ng hindi mabuti laban sa amin. Patawarin mo po kami, Ama. Patawarin mo po kami kung napakaliit ng aming kaisipan at hindi namin agad na naunawa na hindi sila ang tunay na gumawa, kung hindi sila'y naitulak lang na gumanap nung naisi ng kaaway. At ang aming hiling, Lord, kalooban mo rin sila ng kaliwanagan na kanilang mabatid na hindi nararapat yung kanilang naisagawa at sila'y nagdulot ng sakit sa iba. Ang aming panalangin, Panginoon, kami po'y ihatid mo sa kapayapaan. Kami po'y ihatid mo sa kaunawaan. At sa pangalan ni Jesus, kami po'y nananalig, walang mananatili na anumang galit, hinanakit, sama ng loob sa puso ng iyong mga anak. At kami amin pong tinatanggap ang kapayapaan
na nagmumula sa iyong trono. Panginoon namin ding idinudulog sa iyo ang bayan ng Minyalabak sa probinsya ng Camarines Sur. Ang aming panalangin, ikaw po ang magkaloob ng pagkakaisa, ng uunawaan sa katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Minyalabak. Ang aming panalangin, Lord, taglayin nilang pagmamahal, taglayin nilang pangunawa, taglayin nilang pagpapakumbaba upang kanilang maalakaran ang inyong landas ng katwiran. Habang amin ding ipinagkakatiwala sa iyong Santong Espiritu ang paglikha ng altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Minyalabak. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tunay, ginanap po at ipinagkaloob ang panalangin. Ito, namin ding idinudulog ang fire of revival sa bayan ng Minyalabak. Kayaan mong dumali ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Ayan mong maunawa nilang yung pagkatawag sa kanila upang ang landas ng katwiran ng kanilang tahakin. Dasal din namin ang pag-unlad, maging dahilan upang maganap nila ang iyong dakilang pagkatawag. Ayan mong dumalo ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan mong matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong spirito sa lahat, Amang Diyos, ng iyong mga lingkod na nahayo upang ganapin ang pagkatawag amang aming idinudulog sa iyo ang aming mga misyonero sa iba't ibang panig na daigdig. Ikaw pong gumabay, magkaloob ng iyong spirito at kapangyarihan. Hindi sa aming mga OFW na tinawag mo bilang overseas, Filipino witnesses. Ayan mong sila'y maging mga saksi sa mga bansang yung pinagdalahan sa kanila. Ito din ang aming panalangin sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Dasal din po namin na mailantad ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway at tunay mabuwi ang lahat ng ninakaw sa aming gobyerno. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang mga bansa na aming tutunguhin upang manalangin at humiling ng apoy ng revival. Ang Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia. Ikaw ang kumilos ng may kapangyarihan sa mga bayang ito. Dasal namin ang apoy ng Santong Espiritu. As you also declare the blessings, Lord God, sa Hong Kong, Macau, Taiwan. We speak the fire of revival sa Japan, sa China, sa South Korea, North Korea, Russia, Brazil, at Amerika. At sa pangalan ni Jesus, naangkin namin ang kapayapaan sa bansang Israel. Maraming salamat po. Inaangkin namin. Tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin. As we also claim the blessings sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Pagkaloob mo po ang lahat nilang pangangailangan upang magtagumpay sila sa pagsunod sa iyong dakilang kalooban. Maraming salamat po ang aming bagas at tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible.
Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen. 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 Praise God. Praise God. Sama-sama po nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.